Ayan, so nagkaroon nga ng aksidente, no? Makikita natin dito, ayan, bumaliktad yung truck. Guys, so ngayon it's Monday. Dadalhin natin tong ating Ford Everest sa kasa. So kasi nung binili natin to, meron siyang, kasi magto 2000 na yung mileage nito. Actually, ano na siya, 2049 kilometers na yung tinakbo niya. Ngayon, dadalhin natin siya sa Ford Otis Manila kung saan natin siya binili. Actually, kahit saan ko naman siyang kasa dalhin, pero pinili ko nang dalhin siya dun sa kung saan ko siya kinuha. Pag kasi bumili ka ng unit, meron siyang, actually ang mga Ford, yearly yung maintenance nila, every 10,000. So since bagong bili to, meron silang tinatawag na peace of mind check. So once na umabot ng 2,000 mileage or kilometer yung tinakbo ng sasakyan mo, is kailangan nilang i-check yung unit. So ngayon, papasok tayo sa opisina diretso, tapos punta muna tayo ng Ford Otis Manila. So para ma-check nila tong ating sasakyan. Okay? So tara, samahan nyo ako dito sa biyahe natin na to. Ipakikita ko rin sa inyo kung may babayaran ba tayo o malaki yung ilalabas natin na wala tayong babayaran. So before tayo pumunta doon, mag-gas muna tayo kasi half tank na lang yung tong gas ko. Ako kasi nakasanayan ko pagdating sa sasakyan, lagi akong full tank. Lagi ako nagpo-full tank. Ayoko nang medyo mababa yung gas. So parang nakasanayan ko na lang, no. So tara, magpagas muna tayo dito sa ating pagas muna tayo dito sa ating mga trusted gasoline station. So pagdating sa gasoline station, guys, ang tatlo lang, yung big three lang lagi yung aking pinagpipilian. Si Caltex, si Shell, and then si Petron. So the rest hindi na ako nagpapagas doon sa iba. Way back nung una pa lang ako nagsasasakyan, yan, nagpapagas ako sa ibang mga brands. So and then napansin ko, syempre dahil alam niyo naman tayo na rin yung nagme-mekaniko ng sasakyan natin. Napansin ko dun sa fuel filter, kapag dating sa ibang gasoline station, lalo na sa mga hindi kilala, so pag naka 10,000 kilometers ako ng tinakbo, sobrang itim na agad ng fuel filter. Unlike na lang nung nag-iba na ako ng gasoline station, nung naging loyal ako sa isang gas station. Nung naging loyal ako sa isang gas station, 10,000 dito sa Caltex, hindi pa madumi yung fuel filter ko, pero pinapalitan ko na rin siya. So kaya siguro pag yung Ford Ranger natin, hindi siya ganun what I mean is maganda pa rin yung andar nung Ford Ranger natin kahit nasa 120,000 na yung tinakbo niya. So siguro isa yun sa masasuggest ko sa inyo na kung paano alagaan yung sasakyan, no? So kasi yung sasakyan parang tao din lang yan, napapagod, ayan. So kapag bago yung sapatos, mas maganda yung takbo niya, no? Ganun lang. So ganun ako mag-iingat ng sasakyan. So ngayon nandito na tayo sa labas. Papagas muna tayo doon sa Caltex. Dito tayo lagi nagpapagas. Ayan. Tapos maganda dito, guys, marami siyang points. So card payment ginagamit ko dito. Then meron akong Go Time. Tinatanggap nila yung Go Time and Caltex Reward sa app. So meron kang dalawang pointing system para makakuha ka ng discount. Papunta lang tayo and then okay, so tapos na tayong magpa-gas. Nakapag-full tank na tayo. Pa-check na ako ng hangin ng gulong. So yan yung mga lagi kong chine-check, no? Hangin. And then actually dito makikita ko naman siya na yung sa tire pressure niya, no? To kasi doon kasi sa pickup natin walang ganun, kaya kumbaga nakasanayan ko na lang. Tapos dito, guys, katulad ng nasabi ko sa inyo kahapon, inunlock ko yung full system nitong si Ford Everest natin.
Kasi yung ibang mga Ford Everest ay yung ibang mga ano, ayan nalaglag yung camera natin, no. Ay, nais ko pa. So bumibili pa ako ng magandang pang car mount ng camera natin. So anyway, going back, no, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Dumiretso lang ng 10.5 kilometro sa Bukawi Toll Plaza Class 1A. Yan, dyan ako naiinis kapag yung itong si Waze salita ng salita, no? So okay, going back, ayaw tayong pagtuloyin sa kwento natin. Nung binili kasi natin to, well, 4 lang yung driving modes. Meron lang siyang normal, eco mode, slippery, and yung tow haul. So, tas hindi mo siya may enjoy kasi kokonti lang. Pati yung mga engine air filter, monitoring system, wala siya, no? So ngayon, syempre dahil makalikot tayo ng sasakyan, and ito guys, hindi naman siya mapo-void yung warranty. So kasi in-unlock lang natin yung firmware niya. So ngayon, in-unlock natin sa ECU yung kanyang driving mode na sport mode. So ngayon, subukan ko siya ngayon dito sa NLEX. Mag-i-sport mode tayo. Yan. Sport mode tayo ngayon. So naging aggressive yung kotse, nag-iiba talaga yung takbo niya. So kasi may nagtatanong sa akin, "Oy sir, nung in-unlock mo si sport mode, ano yung performance ng sasakyan mo?" Yung naging performance niya guys is ngayon, lagi na siyang medyo galit na yung RPM niya. Ito yung gusto ko eh. Alam niyo naman ako kapag gusto ko nagpapatakbo dahil na, siguro dahil nasanay tayo sa Civic natin. Ganyan yung takbo na gusto natin, yung medyo high RPM siya. Kasi napansin ko rin dito sa Everest, no? Mas mataas, mas maano siyang mag-save ng gasolina kapag medyo nasa high RPM siya. Unlike kapag yung sobrang baba niya, ewan ko ha, bakit parang baliktad, no? Ito lang yung na-feel ko dito. O dahil bago pa nung time na yan. So ngayon ko siya masusubukan kung paano yung magiging performance nitong engine. Magkano siya na konsumo ng gasolina. And then, nag-iba ba yung takbo niya kapag yung naka-sport mode. Pero ngayon napansin ko na kagad na iba yung sport mode. Galit talaga siya agad. Medyo may malaki yung difference niya pagdating sa takbo. Mas aggressive. No? Yan. So ngayon tara, biyahe na tayo papunta ng Fort Otis kasi ang biyahe natin is 38 km. So medyo malayo-layo pa. Anong gagawin natin dito? NLEX tapos Skyway para mabilis. Huwag niyo kalimutan kapag bago yung mga sasakyan niyo, magpalagay kayo ng ganito guys, oh. 1 RFID. 1 RFID, pwede na siya sa NLEX, pwede na siya sa Skyway, wala na kayo iintindihan. Okay? Na-stuck tayo dito sa ang tawag dito sa NLEX traffic. So parang may mga dagdaan ng mga ambulansya, mukhang may aksidente. Malalaman natin. So kaya kapag babiyahe, dapat attention is nakafocus sa daan, aware sa mga surroundings, and then dapat nakapagpahinga kayo ng maayos. So ganyan, no. Kapag pagod kayo, magpahinga. Pag pilit, kasi ang hirap kapag na-aksidente. Ayan, so nagkaroon nga ng aksidente, no. Makikita natin dito, ayan, bumaliktad yung truck. Ayan, bumaliktad siya. Kaya nag-traffic. So isang aksidente lang talagang mangyari dito sa NLEX. Traffic na agad yan. Kaya lagi mag-iingat and make sure na yung mga sasakyan nyo is roadworthy. 10:30 nandun na tayo sa Fort Otis. Dito guys, hindi naman tayo ganun nagtagal kasi naka-booking tayo. So, meron silang mobile application kung saan pwede kang mag-book advance para hindi ka maghihintay. Para ma-make sure din na magagawa nila within a day yung unit mo. So, dito guys, ito yung tinatawag na PMS or peace of mind na PMS. I-check nila yung unit once na naka 2,000 odometer na. So, pwede ko naman sana itong dalhin sa mga malapit na kasa or dealership. Meron kasi sa amin yung malapit yung dealership, tatawid ka lang. Pero dahil dito ko to binili sa Fort Otis, Manila, dito na lang natin siya dinala. So, ayan, wala tayong binayaran kahit piso. So, dito guys, ang chinek nila is mga basic components. Chinek nila yung program, chinek nila yung sa air condition, chinek nila lahat nila yung mga functionality.
yung engine, saka yung mga important parts ng mga sasakyan. So, dito guys, kinaka-car wash na yung ating unit. And then, after nyan, ayusin lang yung papers and then pwede na tayong umuwi. And then, ayun guys, no? After isang oras, 1.5 hour na paghihintay, ayan, tapos na yung ating unit. Pwede na nating i-release. May mga kinuha lang tayong papers and then, boom! Tsala, pwede na tayong umuwi. Ang goal natin dito sa unit na to is ma-maintain siya ng kasa at the same time, ma-make sure ko din na hindi tayo lalagpas sa mga PMS, required PMS ni Ford. So, ayan. Hello guys, so tapos na tayong magpa-PMS. So, wala tayong binayaran para dun sa, ano nila, peace of mind check for the 2,000 kilometer. So, yung next natin PMS is for 10,000 or 1 year. So whichever come first doon. So pero pagka ganun guys, yung 10,000 masyadong matagal sa akin yun. Eh sabi ko nga sa inyo, pinapalitan ko ng langis every 5,000. So ganito ako mag-maintain ng kotse, ng sasakyan. So every 5,000 lang kapag sa diesel type. So kahit sa mga de gasolina, every 5,000 lang pinapalitan ko na yan ng langis para mas maganda tumagal yung buhay ng engine. Hindi maitim. Kasi sa diesel type guys, ang lakas umitim nung na langis kapag ginamit mo kahit hindi pa siya ganoon kataas yung tinatakbo niya. Kaya pagdating sa akin 5,000 ayan yung mga recommended kong mga. Tapos fully synthetic oil. Yan yung mga ginagamit natin. Tapos palit ka ng oil filter. So ayun guys, yun yung ating update para dito sa ating 2,000 peace of mind check pagdating sa Ford. So dito hindi ako nahirapan, saglit lang, mga ilang oras din lang ako nagantay kasi meron silang naka-walk-in kasi ako hindi na confirm yung booking ko doon sa app na inano ko. Kaya tumagal, pero kung naka-book ka mas mabilis. Ayan. So ayun guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and mag-follow dun sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys and mabuhay kayong lahat. Bye bye. Gamitin ang daanan sa kaliwa upang manatili